1965 BMW R69S. So, Yamaha Chappy na LB80. 1967 na Honda Monkey. 1974 na Honda Goldwing. Dalawang Honda CB754. 1980 Yamaha FZR Pure Sport. So, nakita natin dito guys, kaibigan natin, isa sa pinakamahilig sa mga classic bikes. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Ride PH, so Moto Heritage. Every year to, siyempre, support tayo kay Boss Jay Taruk. So, pakikita ko sa inyo ano pang ibang mga motor na nandito. Sir Jay Taruk, nice to meet you. Siyempre. Sir Jay Taruk, siyempre of Ride PH. Yeah! Hindi, may utang sa akin yan eh. Galit ako dyan eh. Hoy, may nalaman ako! Ano yun? Hindi mo na sila pinapauwi. Bawal umuwi kasi wala ka. So, unahin natin to guys. 1965 BMW R69S. Sobrang solid na ito guys. Kickstart, 600cc engine. So, ginawa to guys between 1960s hanggang 1969. Tapos, mga around 11,300 units lang, no? So, kakaiba yung fork na ito. Ito yung tinatawag nilang Earl's Fork Suspension. So, boxer engine pa rin. Siyempre, BMW. Wala siyang chain. So, shafting din siya. So, nasa 100 miles per hour lang ang top speed na ito, guys. Pero ito, super restored. Tsaka, grabe, sobrang kinis. So, siguro guys, sa mga hindi nakakaalam, kung mga bentana ito, siguro naglalaro ng 2 million to 3 million. So, hindi bababa ng gano'n ang value niyan or pwedeng more pa, no? So, Yamaha Chappy na LB80. So, 1973 until 1996. So, yan ang limit niyan. Siyempre, single cylinder na 2-stroke engine. So, 72cc. So, chain to guys. Tapos, parang low tsaka high gear. So, parang primera sa segunda. So, sobrang solid nito guys. So, ang owner nito guys, si Boss Max Rabi. Boss, kwentuhan mo ako dito sa Yamaha Chappy mo na LB80. Nung nakuha ko siya, luman-luma talaga. Okay. Tapos, nirestore namin. Okay. 6 months yung restoration. So, nabili mo to magkano? Ang presyo niya nung una, 19,000. Okay. Tapos, tumawad ako, binigay niya hanggang 12,000. Oh, tapos magkano inabot para maging ganito itsura? Lahat siguro nasa 80. Not bad para sa ganito kakinis na Yamaha Chappy. Pero ito, stock engine, Ang iba lang talaga dyan, yung mags lang. mags lang. Pero the rest, na-preserve mo lahat. Preserve na lahat. Pati yung sulat ng Chappy dito sa gilid. Oo, pati yan. Choppy talaga yan. Yan talaga. Ganda. So running to, running. Running condition. Running with papers. With papers. Wow. Complete papers. Ayun. Sa mga hindi nakakaalam, si Boss Max, siya po yung nakabili ng 2 Dio natin, yung color green sa yung color white. So, nakaharang niya agad. Grabe bumili to eh. Kasi binabayaran agad ng full payment sa through GCash or online. So, no choice ako, kanya talaga mapupunta. Pero, okay lang kasi gusto ko yung nakakabili ng mga ganong motor, mapupunta doon sa magagandang kamay na talagang passion nila yung mga ganitong 2-stroke na makina. Boss, congrats ha. Thank you, Tingin ko friend. panalo ka dito, boss. Sana nga nalo, pre. Yun. Thank you, boss. Thank you. 1967 na Honda Monkey. So, 2-stroke pa rin guys. 50cc, single cylinder. So, top speed niya nasa mga around 64 km per hour lang. So, 3-speed na semi-automatic transmission. So, 5-inch wheel with off-road tires. So, production date niyan guys, 1967 and above. Siyempre, ang owner guys, si Doc Ike. So, Doc Ike, ano, binild mo sir or? Binuild namin through Laguna Choppers at si Elmer Reyes ang tumulong. Okay. Siya primarily na gumawa nito. It's a dream bike na I had kasi mahilig ako sa mga Honda Mantrail. Okay. Pero ito yung pinaka-oldest monkey na meron ako. So, ito, nabili mo siya, hindi pa ganyan itsura. Hindi pa. So, ni-restore talaga. Ito yung restored. Oo. How I wish na makakuha ko ng preserve. Na Oo. talagang all original, Yes, no? original. Sa Japan siguro, baka makachempo ng mga ganon. Sana nga, makatsempo. Pero I'm happy na sa itsura niya, even if it's a restored bike, dahil sa ito yung gusto ko nung araw pa. Tama naman. Personal happiness. Doc, congrats ha. Sobrang ganda po ng bike nyo. Oo, maraming salamat kay Elmer Reyes ng Yun. Laguna Choppers. Mabait sa akin yun. Mga kaibigan natin, sila rin gumagawa ng mga Vespa na sidecar. Oh, Diba? yes. Oo. Oo, nagpagawa rin ako. Oo. So, sa mga hindi nakakaalam, si Doc Ike po, Bikers MD, so big bike group din. So, nakakasama ko yung mga kasama niya doon, pero ngayon lang kami nag-meet ni Doc Ike. Doc, congrats ulit ha. Sir Jet Lau, maraming salamat. Ganda ng bike po ninyo. Thank you po. Honored. Vespa na 1952. So, sobrang old school nito. Paro baso. Pero grabe yung pagkaluma nito. 125cc. Meron pa siyang certificate of authenticity. So, ito yung before niya, nung bago siya i-restore. So, ito yung after niya. So, napaka-solid guys. Parang ito yung gumawa guys, Agnos scooter. So, napaka-husay. So, may isa pa dito guys, no? Vespa rin, na old school. So, pinapakita yung gilid niya gano'ng kakinis. So, Lambretta na super old school. Hindi ko alam kung original paint pa to, no? Talagang kalawang kung kalawang, no? Pero,
Siyempre, pinagmamalaki niya dyan, running condition yan. So, makikita nyo, yan yung paggilid niya. Yan yung engine. Grabe. Labreta na 125. So, kasama langis yan, kasama na yan. Grabe na sa luma. So, ito yung 1974 na Honda Goldwing na GL1000. So, ito yung pinakaunang Goldwing na ginawa, no? So, ito rin yung kauna-unang naka-camshaft kung hindi tayo nagkakamali. So, hindi natin alam sino yung owner nito. Pero grabe, sobrang solid. Carburetor siya, liquid cooled. So, 1000cc na 4-stroke, 5-speed transmission with enclosed drive shaft. So, tawag nila before, triple disc brake. So, 2 disc brake sa harap, saka 1 disc brake sa likod. So, sobrang solid nito guys, sobrang bigat nito. So, kung hindi ako nagkakamali, kung may presyo nito ngayon, baka mga 1 to 2M siguro ang presyo nito ngayon. So, may nakita pa ulit tayo dito guys, dalawang Honda CB754. So, 4-cylinder na 4-stroke, air-cooled, 2-valve, tapos 736cc to guys. So, kung hindi ako nagkakamali, ang year model nito, 1969 hanggang 1978. So, around ganyan ang taon yan. Sobrang luluma nito guys. Pero, kita nyo naman kung gaano kakinis. So, hindi natin alam yung owner nito, pero grabe, sobrang solid. Kung mapapansin nyo guys, yung mga disc brake nila nung araw, walang butas, no? Yan, disc brake nung araw. BMW na 1974 R75 naman, guys. So, boxer engine pa rin, 750cc. Drive shaft pa rin yan, guys. Sobrang luma na nito. Meron siyang pannier bracket. Siguro nung araw, ito yung parang pinaka mga GS nila, no? So, ito yung mga pang long ride nila. So, touring bike, 5-speed manual pa rin. So, top speed nito, guys, is 177 km/h. So, Honda Goldwing na Valkyrie. So, sa mga hindi nakakaalam, ito yung naked version ng Goldwing nung araw. Ngayon, yung mga nakikita nating Honda Goldwing na touring bike, meron ding Valkyrie before nyan. So, yun yung parang naked version na walang reverse. Pero ito, 6-cylinder na boxer engine. Sobrang solid na ito, guys. 1,500cc, liquid cooled. Ang owner na ito, guys, si Willys. So, yung handmade boots na Willys. Grabe na preserve niya yung ganito. Siyempre, lahat ng Goldwing shafting pa rin yan. Walang kadena. Sobrang laki ng bike na to, guys. Sobrang bigat sigurado. Yamaha PG1 na nakasetup ng pang moto camping. So, kung di ako nagkakamali, kaibigan natin may-ari na ito. May speaker kasi siya na El Esteban. So, ang gumawa si Iron Makina. Sa mga nagtatanong, guys, kung magkano inabot to. So, inabot siya ng 210,000. Siyempre, hindi pa kasama yung motor, no? So, all in all, parang inabot ng almost 300,000. So, napakahusay. So, 1979, Suzuki GS750G. So, 4-stroke, 4-cylinder. So, dual overhead cam. Sobrang classic nito, guys. Timbang nito nasa 249 kilos. Siyempre, drive shaft din siya. Wala siyang kadena. 750cc. So, karburador pa siya, guys, no? Sobrang classic. Ang engine oil nito, 2.8 liters. So, ito yung counterpart ng mga Honda na CB, tsaka yung mga Goldwing. Pero napakabigat nito, nasa 250 kilos. So, may nakita na naman tayo dito, guys. 1980 Yamaha FZR Pure Sport, or tinatawag nilang FZR 1000. Meron din 400cc nito. So, 1000cc na liquid cooled, 5-valve per cylinder. Inline 4. Grabe, guys, oh. Fresh air intake. Kaya may butas dito. So, makikita nyo dyan, papunta yung air cleaner. So, pagka FZR series, aluminum na delta box frame. So, meaning, aluminum frame para maging lightweight yung chassis. So, makikita nyo dito, guys, nakalagay 5-valve Genesis. So, 5-valve per cylinder yan, guys. So, FZR 1000 flagship yan. Noong nilabas noong 1980s. So, nakita natin dito, guys, kaibigan natin, Jeff Tam. Isa sa pinakamahilig sa mga classic bikes. Brother Jeff. Oy, Jeff. So, ano meron dito sa motor mo? May gulong. May gulong. Saka may manibela. May manibela. Ito yung isa sa huling lumabas nila, yung Dark Flag 500 Commander. Lahat ng parts na pwedeng ilagay para gumanda, sinalpa ko na. Pero buti may mga accessories to. Nahihirapan ako actually maghanap. Medyo research. So, magkano na inabot to? Siguro gumastos nila ako ng mga 200. Yung brand new price, magkano? 450,000. 450 plus mga 200, so mga around 650. Boss, thank you ulit. Salamat, Jet, ha? Okay. Thank you, Jet. Jeff Tam, siyempre, The Magician. So, siyempre guys, nandito isa sa brand natin. So, Gulf Oil, siyempre, together, we're unstoppable. So, dito yung Gulf Oil. Ito yung gamit nating oil, boot ng Suzuki Big Bike. So, ito yung pinakabagong Suzuki GSX 8TT. No, 800cc na itong cylinder. Counterpart nito is SSR 900, CB650 or CB1000 ng Honda. Very classic, kulay. Ito yung headlight cowl. So, isa lang hindi ko nagustuhan kasi ito cylinder lang siya. Pero water cooled din. Full PFD gauge. Tingin ko magiging mabenta to, lalo lang sa mga mahilig sa classic cafe racer. So, double disc brake ang harap, single disc brake ang likod. Ang presyo nito, guys, is 729,000 pesos.